So kung kayo ay na-approve na sa pagiging Shopee affiliate nyo, what's the next thing to do? So yan yung pag-uusapan natin today. Hi everyone, it's Emmy Gaze and welcome back to my channel. So today, ang share ko nga sa inyo ay ano ba yung susunod na step natin after nyo ma-approve sa Shopee Affiliate Program. But first things first, ay gusto ko muna kayong i-congratulate for being approved no, sa Shopee Affiliate Program. So hindi naman din talaga lahat ay nabibigyan ng chance and opportunity para maging Shopee Affiliates. Pero kung kayo ay na-approve, ay congratulations. So yung Shopee Affiliate Program is another way kung paano tayo makapag-earn ng extra income or additional income yan. Now, kung kayo ay interested, halimbawa na-bump kayo sa video na to, tapos interested din kayo na maging Shopee affiliate, ay lalagay ko yung link nung kung paano kayo mag-a-apply bilang Shopee affiliate down in the description box or dito sa ating card. So, itong video na to ay second part na ito dahil yung first part nga ay yung pag-a-apply natin bilang Shopee affiliates sa Shopee affiliate program. So, itong second video ay ito na yung next thing to do kapag na-approve na kayo sa Shopee Affiliate Program. So, ito ngayon, yung payment and tax detail submission. So, importante na ma-set up natin itong tax and payment settings natin. It's because hindi tayo makakapag-withdraw ng ating payout or ng ating commission kung hindi pa na-approve yung ating payment and tax information. So, importante na ma-approve din tayo. So, may mga nagtatanong sa akin, pwede na ba ako mag-share ng affiliate links kahit na hindi pa ako na-approve sa aking payment and tax information? Well, the answer is yes. So, pwede na kayo mag-share ng mga Shopee affiliate links sa inyong mga social media platforms. Tapos, mag-earn na kayo ng inyong commission. Yun nga lang, kagaya ng sinabi ko kanina, na hindi pa tayo makakapag-withdraw ng ating commissions hanggang hindi pa na-approve yung ating payment and tax information. So, paano ba natin sasubmit ito? Ano bang mga kailangan natin gawin? Ano ba yung mga kailangan natin para makapag-submit tayo ng ating payment and tax details? So, yan yung iisa-isahin natin ngayon. So, let's now talk about classification. So, ano ba tong classification? Well, actually, there are two separate processes depending kung kayo ay BIR registered or unregistered. Bakit ba natin kailangan i-declare ito kay Shopee? It's because para lang alam din ni Shopee kung paano i-calculate yung ating commissions including the taxes. So, iyan. Ngayon, may papakita ko sa inyong table sa inyong mga screen. So, ito yung definition and then yung requirements kung kayo ay BIR registered or kung kayo naman ay unregistered. So, let's have the definition first. So, makikita nyo yan sa inyong mga screen. So, kung kayo ay BIR registered, ito yung definition. Corporate or individuals who register their business in BIR and can provide Shopee an official receipt for their service rendered. And then, for an unregistered, ito yung mga students or individuals who have not filed a BIR 1905 or ito yung tinatawag na tax identification number or registered business and can only provide Shopee an acknowledgement receipt. So, iyan yung definition, yung dalawang definition ng BIR registered and unregistered. So, pagdating naman sa requirements, ito ang requirements kung kayo ay registered or BIR registered. So, kinakailangan nyo ng mag-fill out ng payment and tax information. So, kailangan nyo mag-fill out ng inyong payment and tax information. So, yan yung iisa-isahin din natin mamaya. And then, BIR 2303 or ito yung tinatawag na Certificate of Registration. So, ito yung certificate na kung kayo ay business. So, ito yung kailangan nyong i-upload dito sa pag-fill out nyo ng payment and tax information. Kung kayo naman ay individuals na BIR registered, ang kinakailangan nyo naman ay yung TIN ninyo or yung TIN number. And then, blank copy of official receipt and then valid government-issued ID. And then, proof of bank account and then Shopee Pay account. So, yung proof of bank account ay ang kinakailangan natin dito ay C-Bank account. So, now, kung wala pa kayong C-Bank account, ay it's now time for you na mag-open ng C-Bank account. Madali lang actually na mag-open ng C-Bank account. So, kahit online lang din ay makakapag-open na din tayo ng ating C-Bank account. So, meron akong ginawang video kung paano tayo mag-a-apply ng C-Bank account. Lalagay ko yung link noon down in the description box or dito ulit sa ating card. So, another thing ay yung Shopee Pay account. So, importante na meron tayong Shopee Pay account. Pero itong Shopee Pay account ay kinakailangan din na ito ay verified. Okay? So, yan yung requirements for BIR registered. So, yung mga requirements naman para doon sa mga unregistered ay kinakailangan nyo din mag-fill
mag-fill out ng payment and tax information, and then kailangan nyo din ng 2 valid IDs, or ito yung government issued IDs, or kung kayo naman ay mga estudyante, so pwede din naman kayo na mag-present ng inyong student identification. And then kinakailangan nyo din ng ShopeePay account and proof of bank account. So yan yung mga requirements na kinakailangan kung kayo naman ay mga unregistered na mga businesses and individuals. Now, paano naman tayo mag-fill out ng ating payment and tax information? So i-walk through ko kayo sa buong process nito. So ipapakita ko dyan sa inyong mga screen yung mga screenshots. Okay, so let's now have yung payment information. So unang-unang kailangan ay ano ba yung payment currency natin? So yung payment currency natin dyan ay PHP, which stands for Philippine Pesos. And then meron kayo makikita dyan na beneficiary full name. So at sino ba tong beneficiary na to? Ano bang ilalagay ko dito? So ang ilalagay nyo dito ay yung inyong complete name, including your middle name. So importante na yung isasubmit nyo mamaya na mga identification or yung mga IDs ninyo ay nakamatch ito doon sa beneficiary full name ninyo. So malaki ang possibility na hindi kayo ma-approve kung yung beneficiary full name ninyo ay iba doon sa isasubmit nyo na identification or yung IDs. Then meron din tayo dyan yung beneficiary phone number. So dyan sa phone number ay input nyo lang dyan yung inyong mobile phone number. So mas maganda din na kung ano yung in-input nyo doon sa application nyo sa Shopee Affiliate, ay iyon din yung i-input nyo dyan sa beneficiary phone number. So next dyan ay yung primary bank account. So nakalagay dyan, naka-note dyan na yung C-Bank account will be the default account natin para sa online payment ng ating mga commission. So yan, kaya kinakailangan natin mag-open ng ating C-Bank account. Madali lang naman mag-open ng C-Bank account. Next thing to do ay input natin yung bank name, which is C-Bank Philippines Incorporation. And then after nyan ay yung bank branch name. So sa bank branch name, because ito ay online lang tayo nag-open ng ating account, pwede naman natin dyang ilagay na 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 lang or not applicable. And then next ay yung bank address. So dahil online lang ito, ang ginawa ko ay nag-search lang ako kung ano yung address na ilalagay natin dito. So ang nilagay ko dito ay 32 Rizal Street, Pagsanhan, Laguna. Dahil iyon yung pinaka main branch ni C-Bank. So next naman ay yung bank account name. So input nyo lang dyan yung name nyo na nilagay doon sa inyong C-Bank account. So importante na yung name nyo dito ay nagmamatch siya doon sa C-Bank mobile banking nyo. Okay, so and then next ay yung bank account number. So lagay nyo lang din or input nyo lang din yung bank account number nyo sa C-Bank. So yung next ay kinakailangan natin na mag-upload ng proof of bank account. So pwede nyo naman na screenshot lang yung inyong C-Bank na mobile app, tapos na nandoon yung name nyo and then yung bank account number. So makikita nyo din naman yan sa interface ng C-Bank na mobile app ninyo. So that's the primary bank account. So after ng primary bank account ay kinakailangan din natin ng secondary bank account. Ito ay para lang kung magkaroon ng system failure kapag nagbabayad na online, ay pwedeng dito i-course through sa ating secondary bank account. So, yan. Pwedeng kahit anong bank ang meron kayo, ito yung i-upload natin or ito yung i-input natin dito sa secondary bank account. Well, the same din ito doon sa kanina sa primary bank account. So, gagawin lang natin ay input lang natin yung bank name, bank branch name, bank address, and then yung bank account name, bank account number. Then mag-upload din tayo dito ng proof of bank account. So pwede naman dito yung screenshot ng inyong ATM card. Basta ang importante ay nandoon yung full name niyo at yung account number na nakamatch doon sa in-input natin dito sa ating application or sa ating payment and tax information. Yan yung secondary bank account, and then the next thing to fill up ay yung tax information. So, dyan sa tax information, importante na kung tayo ay BIR registered, ay i-declare natin dito na tayo ay BIR registered. So, kung hindi naman tayo registered, okay lang din. So, input lang din natin yung ating information dito. Okay, so ang unang-una natin gagawin dito ay ititik lang natin kung tayo ay BIR registered or unregistered. So, una-una nakalagay dyan ay kung kayo ay BIR registered. So, meron kayong option dyan which is no or kaya naman ay yes. So, itik nyo lang kung ano yung
applicable sa inyo. And then, after nyan, ay meron dyan nakalagay na beneficiary permanent address. So, i-input nyo lang yung permanent address nyo. Make sure lang na kung ano yung i-upload nyo na ID, later on ay iyon din yung address na i-input nyo dito sa beneficiary permanent address. And then, i-upload nyo nga dito yung inyong primary valid ID and then yung secondary valid ID. So, importante na yung address nyo sa inyong mga valid IDs ay reflected din ito or match ito doon sa permanent address na ilalagay nyo. So, sometimes kasi ito yung nagiging delay or kaya naman ay ito yung nagiging reason kung bakit hindi na-approve yung payment and tax information dahil hindi magka-match yung address doon sa ating mga ID. Kasi ilang beses din ako na na-reject dito sa payment and tax information just because hindi naka-match yung permanent address ko doon sa in-upload ko ng mga valid IDs. So yan, ganyan tayo magsasubmit ng ating payment and tax information. Gaano ba katagal bago tayo ma-approve? So it takes a while para ma-review ni Shopee affiliate itong ating payment and tax information. Pero nag-update naman sila right away kung tayo man ay na-approve or na-reject. So kapag na-reject tayo, make sure lang na i-check natin yung ating mga email dahil dun sila nagsasend ng kanilang email kung bakit tayo na-reject, yung reason kung bakit tayo na-reject sa ating payment and tax information. So, pwede naman tayong mag-re-apply ulit, i-edit lang natin yung mga information dito, making sure na nakamatch lahat at tama at complete lahat ng mga in-input natin dito sa ating payment and tax detail submission. So, there you go! Thank you so much for joining me today and I hope na nakatulong ito sa inyo. Now, kung gusto nyong mag-earn pa ng iba pang mga extra income, meron pa akong mga videos na nilagay. Nandoon din yan sa playlist natin. So, thanks so much. And please don't forget to subscribe. I-click nyo lang yung subscribe button at yung notification bell para hindi nyo nami-miss yung mga ganitong klaseng content here in this channel. And thank you so much for joining me. I hope that I'll see you again on my next one. God bless everyone and I will see you around. Bye!